Kumusta, magandang hapon po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, welcome back po sa ating munting YouTube channel. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang sa ka-amazing farming. Okay, so sa inyong lahat from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa, uulitin ko, isang napakagandang hapon po sa ating lahat. So bago natin umpisahan mga ka-farmers, no, ang ating usapin o kwentuhan patungkol po sa mga insecticide natin ginagamit para po sa mga sowing and sucking insect, yung mga whitefly, ay unang-una i-shout out po natin yung mga new subscriber natin na mga OFW. Okay, na mega love shout out po, no, kayong lahat. Kay ka-farmer Elias ng Sambales, mega love shout out po. Okay, kay Rodolfo, no, from Liti, mega love shout out po ka-farmers. Okay, sa mga viewers natin dyan. Okay, so ulitin ko, hindi ko na pumain sa isa dahil sa sobrang yun ang dami mga ka-farmers na nagasubaybay at nakaabang sa ating mga video from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So, sa inyong lahat ng mga sa inyong lahat ng mga subscriber ko, mega love shout out po mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers, welcome back, no, sa ating kwentuhang insecticide para po sa lahat ng mga sowing and sucking insects. So meron lang po tayo din ng tatlong insecticide na ating ginagamit. So kung meron tayo dito mga ka-farmers, sabat na po control ang mga pesting insekto sa ating mga gulayan. Yes po. So dito mga ka-farmers, malaman natin ang tamang dosage at saka mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang mga pesting insekto na kaya din nilang i-control. Okay, so ngayon mga ka-farmers, pag-usapan natin una ang perfectation. Ang perfectation mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. May kakayahan po siyang mag-control sa mga aphids, sa mga thrips, sa mga whitefly at iba pang mga pesting insekto. So yun po ng mga ka-farmers ang ating perfectation. Okay, sa dosage na 20 hanggang 30 ml ang pinaka-maximum, kaya na po niyang i-control mga ka-farmers ang whitefly kasi pinaka-center din na minames niya ang whitefly. Tapos ang mga aphids, mga thrips, may kakayahan na po siya mga ka-farmers sa dosage na mga 20 to 30 mga gram halfer. So yun po, no, ang kanyang i-control mga ka-farmers, mga millibugs, no, kaya din niyang i-control. So sa dosage na ano po mga ka-farmers, 20 to hanggang 30 ml, yan, kaya na po niyang i-minimize ang mga sowing and sucking insect. Okay, so ngayon mga ka-farmers, pag halimbawa isang drum ang ating pagtimplahan, pwede 250 hanggang 300 ml. Pero pag halimbawa knapsack sprayer, 20 to 30 ml lang. Okay, ganun din si Sipina mga ka-farmers. Okay, yan, espesyalista po siya sa whitefly. Okay, so pag halimbawa problema natin ang pesting insektong whitefly mga ka-farmers, ito na ang sagot, no, si Sipina. Napakagaling po ito mga ka-farmers sa pag-control po ng whitefly, di ba? Kung may tanong kayo, sir, anong ginagamit mo sa aking mga rails na para sa whitefly? Napakalaking problema po sa amin, pure ratio po, tapos napakahirap i-control. So ang madali kong may i-reply, Ubiron, Sipina at saka Alika. So yun, no, hindi natin mawala sila mga ka-farmers kasi pagdating sa usapang whitefly, napakagaling po nila. Okay, so sa dosage mga ka-farmers na 20 to 30 ml kung knapsack sprayer, kaya na po niya i-control ang lahat ng mga sowing insect na umatake sa inyong mga tanim na talong. Kasi ang talong mga ka-farmers, yan po ang pinakamay maraming mga whitefly. Okay, so kaya na po niyang i-control sa dosage na 20 hanggang 30 ml. Pag drum naman, 250 o 300 ml ang ating ilagay mga ka-farmers, mga ka-viewers, sa ating Sipina na produkto po sa VAS. Okay, ngayon mga ka-farmers, nandito na po si Alika. Okay, si Alika mga ka-farmers ay produkto po siya ng Syngenta. So napakagaling po ito mga ka-farmers. Sa dosage na lang na 3 to 5 ml, kaya na po niyang i-control ang whitefly, mga cutworm, aphids, thrips, mga mites. So ganyan siya kagaling mga halfer, no, green halfer, no, yun po ang kayang mga
fruit fly, mga cutworm. So yun po ang mga insekto na kayang i-control, pati sa stem borer. Pwede din siya natin gagamitin mga ka-farmers. Tapos ang dosis niya ay napakababa lang po. So magkano po ba ang 1 litro din mga ka-farmers? So ito nagkakahalaga po ito no ng 2,750. Napakataas po mga ka-farmers, pero mura pa din dahil sa dosis na 3 to 5 ml. Kung halimbawa ay mag 5 ml ako din meron akong 200 knapsack sprayer. So mura lang din mga ka-farmers. Tapos ang 200 knapsack sprayer i-divide sa 2008, magkano lang ang tinamatamaan. So nakakamura compare sa mga ibang insecticide nating ginagamit na mga 5EC, napakataas po. So bakit mga ka-farmers yung tatlong mga insecticide no na pinapakita ko sa inyo, bakit yun po ang pinapakilala ko sa inyo? Dahil po mga ka-farmers, yung mga insecticide na ito ay solvent. Okay, pag solvent mga ka-farmers, malamig siya sa ating tanim. Kasi ang ibang mga mga ka-farmers, mga insecticide mga ka-farmers ay ay hindi solvent, hindi easy. So hindi siya advisable sa tanim kasi mainit po siya. So ito mga ka-farmers, advisable po siya sa ating mga tanim, lalo na pagdating sa namulaklak na ang talong, namulaklak na ang kamatis, namulaklak na ang sili, namumulaklak na ang palaya. So kahit solvent siya mga ka-farmers, tapos pag hindi natin maipalo ng tama ang mga dosis nini, ayan ang dahilan na malagas ang bulaklak, tapos maninilaw ang bunga sa palaya, bulaklak ng kamatis malalagas, bulaklak ng talong malalagas, bulaklak ng mga sili, kasi hindi natin naipalo ang tama. So ito mga ka-farmers, halimbawa pag alika ang gagamitin mo, pwede ito makakatulong sa inyo. Pwede din ito makasira sa tanim mo pag hindi mo maipalo ang tamang dosage. Kasi may marami na tayong mga kaibigang farmers na sa paggamit nila ng alika 3 to 5 ml, parang kunti lang sa tingin nila. So ginagawa nilang 10 ml. So ang nangyari mga ka-farmers, pati maliliit na bunga sa ampalaya nila ay naninilaw. So ang dahilan, nagamit po sila ng insecticide na sobra. So kahit sabihin pa nating solvent, malamig sa tanim, pero pag hindi may palo natin ang tamang dosage, yan, walang magagawa. So ganun pa man din si Perfectayon at saka si Fina. So kung ano ang dosage mga ka-farmers na nakakasulat, yun lang po ang ating ipalo at sundan mga ka-farmers para hindi makakasira sa ating mga tanim. Okay. So yun lang po no mga ka-farmers, ang i-share ko po sa inyo ay patungkol po sa mga insecticide na ating ginagamit sa ating problemang white fly. So meron tayo din ng mga insecticide mga ka-farmers na ibang ginagamit kagaya ng mga Oviron. Ang Oviron ay isa po siyang organic insecticide mga ka-farmers. Kahit mga red spider o mga ano pa, kaya din niya i-control. Okay, so bago po tayo magtapos mga ka-farmers, may love shout out po no, sa lahat nating mga new subscriber, mga bagong followers, share at commentator. Sa inyong lahat at inyong walang sawang suporta, maraming salamat po mga ka-farmers. Happy watching. God bless us all. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Thank you.